Lang tayo guys ng complex numbers. Solve naman natin yun guys no kapag paano ba ito simulan? Sige, preview muna. Di ba meron tayong I sa complex? So, ito equals to sa square root ng negative 1, di ba? Or I pa rin siya. Or square root of negative 1. Diba? So, kapag meron tayong I squared, ano ng value nun? Ng I squared natin? So, pag ito guys, may I squared na. I squared. So, ano na magiging ano niya? Value ng I squared natin. So, that is negative 1. Diba? Kasi pag in-square mo tong square root, may eliminate yung square root. Pati yung squared. So, may negative 1 to. So, ngayon kung meron tayong I cube, ano magiging value ng I cube? So, yung negative 1, times mo siya ng I, edi magiging negative I. Paano pag I raised to 4? So, negative I times I, diba, itong I cube natin is negative I. O, times I, magiging negative I squared. Eh, yung I squared natin is negative 1. So, big side magiging positive 1. Diba? Ang gulo ko mag-explain. Then, repeat na lang yan guys. Kung I raised to 5 na, magiging I pa rin siya. Then, 6 naman, ito, 7, 8, and so on and so forth. Ganyan siya ginagawa. Gets? Gets yun. So, let's proceed sa number 4. So, let's say, meron tayong y is equals to 2x squared plus x minus 3 if x is equals to minus 3i. So, same process guys, katulad ng ginawa dito. So, lahat ng variable x, papalitan lang natin siya ng 2 minus 3i. So, magkaroon tayo dito ng y. We have 2. Then, our variable x will become 2 minus 3i. So, 2 minus 3i. Pero naka-squared kasi yon. So, ito nga sa parenthesis natin, gagawin natin siyang squared. Plus, may variable x dito. Re-replace natin siya as 2 minus 3i. Then, minus yung 3 natin. Then, same process. Bago mag-distribute, expand mo na tong binomial. So, balik kakopy lang natin yung 2. Then, pag in-expand natin to guys, gaya ng ginawa natin kanina, square mo lang tong 2 natin. Magiging 4 yon. So, magkakaroon ka ng 2 times positive 2 times negative 3i. So, ilan lahat yon? So, 2 times 2 is 4 times negative 3, magiging negative 12. Then, copy lang natin yung i. Then, square natin tong last term. Negative times negative is positive. And 3i times 3i, that will become 9i squared. And copy lang natin yung 2 plus 2 minus 3i minus 3. Pag dinistribute natin yung plus sign, ganito pa rin kakalabasan niya. Then distribute natin to guys na 2 na factor para ma-expand. So 2 times 4, that will become 8. 2 times negative 12i, that is negative 24i. 2 times 9, that is 18. Then I squared. Then copy lang natin, or pwede natin i-combine guys yung 2 minus 3 kasi pares na yan. Pwede na para lamit yung number. So 2 minus 3 magiging negative 1. Then copy lang natin yung 3 ay na negative natin. So sa case na yan, magkakaroon tayo ng combining like terms na lang. So meron tayong constant na 8 and negative 1. So 8 minus 1, that is 7. So magkakaroon tayo ng 7. So meron tayo negative 24i. Tapos meron tayo ditong negative 3i. So ilan lahat yan pag kinonbine? So negative 24i minus 3i, that is negative 27i. Then we have this 18 plus 18. And we have I squared. Sabi natin ng I squared, that is negative 1. So times negative 1.
Then combine na lang yung terms. So meron tayong 7 minus 27i. Yung positive times negative, magiging negative yun. Then copy natin yung 18. Then pwede na natin i-combine yung 7 tsaka negative 18. Kasi pareha silang constant. So bali yung 7 minus 18 magiging negative 11. Then minus 27i. So ito yung magiging sagot natin if the value of x is 2 minus 3i given this equation. Next, number 5.